dahil sa pag-ulan. Sa ngayon, bumaba na ang tubig sa ilog kaya ang ibang evacuees nag-uwian na. Tinanggal na rin ang alert level 1 na tinaas kahapon. 75 pamilya ang piniling magpalipas ng gabi rito sa evacuation center. At ngayong alas 5 ng umaga, ang iba naman ay nag-uwian na. Sa Antipolo City naman, may landslide na nangyari sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan. Patuloy tayong magmamonitor ng water level dito sa San Mateo River. Balik muna sa inyo, Igan. Okay, maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, ibang balita naman tayo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanomalya umanong pagbili ng helicopter ng PNP, nadiin si dating First Gentleman Mike Arroyo. At siya raw ang may-ari sa segunda manong chopper na binili ng PNP noong 2009. Mismong ang may-ari ng exclusive distributor ng Robinson Helicopters na si Archibald Po ang nagturo sa dating First Gentleman na siyang nagmamay-ari ng chopper bago ito tuluyang ibinenta sa PNP. Ayon kay Po, siya pa raw mismo ang nagmungkahi sa unang Ginoo na bumili ng sarili niyang chopper para magamit sa pangangampanya ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2004 elections. Sa pagtaya ni Senador Panfilo Lacson, aabot ng 13 milyong piso ang halaga ng isang bagong Robinson helicopter tulad ng binili ni First Gentleman. Pero pinagkakitaan daw ito ng mga Arroyo ayon po kay Po. Kahit kasi nakapangalan sa Lion Air ang chopper, ang mga Arroyo raw ang tumatanggap ng bayad kapag nirerentahan ang mga ito. Matapos pakinabangan, pinabenta raw ng mga Arroyo sa Lion Air ang 5 chopper. 2 sa mga ito binili ng kumpanyang Manila Aerospace Trading Corporation o MAPTRA noong 2009. Ang 20 million pesos na benta sa bawat isa, personal pa raw na inihatid ni Po kay Attorney Arroyo. Ang MAPTRA naman ang siyang nagbenta umano ng mga chopper sa PNP. Nakasaad daw sa kontrata na brand new ang mga chopper. Pero ayon sa MAPTRA, bago pa man ma-deliver sa PNP ay nilinaw na raw nilang segunda mano ang mga ito. Mariin namang itinanggi ng kampo ng dating First Gentleman na pag-aari nila ang naturang mga chopper. Gayunman, pinaharap na rin sa pagdinig ng Senado si Attorney Arroyo sa susunod na linggo. Kanino talaga yun? Kasi dapat malaman, pera ba ng bayan ang pinambili ron? Kasi kung matatandaan po, nakaupo sila nung panahon ng eleksyon. Oo. Di ba? Kailangan malaman tingnan mo yung mga Intel funds wala namang ano kasi yung auditing cash daw yan, biro, 700,000 dolyar ha? Cash. Oo. Tapos nagbabayad ng maintenance. Kasi gusto ko rin malaman kung, kasi binenta na sa MAPTRA, di ba? Ang MAPTRA na ang may responsibilidad Kung niloko man nila ang PNP o nagpaloko ang PNP dahil may kumita na bago Last ito. touch na yung MAPTRA. Parang nila nakita original second hand. Di ba? Ngayon, kung ang binayad ba ng PNP dito sa original second hand na ito, naibulsa rin ng mga attorney Mike Arroyo. Yun ang dapat malaman kasi. Kasi kunyari, kung pribadong pera lang ito, wala tayong pakialam dun dahil parang nagbenta lang tayo ng sasakyan Binenta ko yung sa akin kay Susie, binenta ni Susie kay Pia, sinabi ni Susie, brand new, kahit sa yung taman. Ang problema na ni Pia yun, kagaya nung after ng Ondoy, di ba, ang dami nagbenta na, sinabi hindi raw nalubog, pero makikita mo, may bakal pa ng lumot. Ganun lang yun. Kailangan i-check. Sana, tingin nyo, pupunta kaya siya dun sa pagdinig ng Senado? Kasi di ba, nag-aalaga siya ngayon. Oo nga nag-aalaga siya sa ospital. Dalawa lang yan, pupunta siya o may ooperahan na naman sa St. Luke's. Sa Hindi, bayan. magbabantay. Kailangan malinawan yun. Samantala, ito po, naghain na ng sinumpaang salaysay sa DOJ ang 5 police officials sa nangyari umunong election return switching sa Batasang Pambansa noong 2005. Sa 2 magkahiwalay na affidavit, sinabi nila na nagbigay seguridad daw sila habang pinapalitan umano ng peke ang mga original umanong election returns. Sinabi ng 3 sa kanila na sakay sila ng white armored van ng PNP Special Action Force na bahagi ng convoy na pumunta sa bahay ng isang tinatawag na Belyo. 5 sibilyan daw ang nagkarga ng mga kahon ng sigarilyo sa SAF van. At mula sa bahay ng tinatawag na Belyo, dinala raw ang mga kahon sa Kongreso kung saan kinuha umano ito ng 5 iba pang sibilyan at dinala sa South Wing Building ng Batasan Complex. Nasaksihan daw nila nang bumalik ang mga sibilyan na may dalang kahon at ipinasok ang mga ito sa van. At sa bawat set daw ng kahon na inalis sa van, may ipinalit daw galing sa Batasan ang mga sibilyan. At ang mga kahong nakuha umano sa Batasan, dinala raw nila sa bahay ng tinatawag na Belyo. Pinagtibay naman ang kwento nila ng 2 pang pulis na sakay naman daw na isang Nissan Frontier
At sa ikatlong operasyon na ng grupo ng February 5, nadiskubre ng isa sa kanila na election returns pala ang laman ng mga kahon. At sa ngayon, wala raw silang ibang hingi kundi maproteksyonan mula umano sa harassment na natatanggap nila mula kay dating PNP Chief at ngayon Zambales Governor Hermogenes Cebdani Jr. na siya umanong nag-utos sa operasyon. Pero ang mga alegasyon ito, mariing itinanggi na ni Ebdane. Hindi ba po sa... Parang naman napakanong ang mga harassment na ang init-init, di ba? Pero ito kasi nag-isip din yung mga polis, no? 7 yung election returns, yun ang dinidiin lagi. Oo. Ultimo yung tagapagsalita ng Comelec kahapon, si James, naiiling di ba? Kahit palitan mo yung sa batasan pa, lahat pa. Kung hindi magtutugma doon sa 6 na hawak ng mga political parties, baliwala yung switching na yan. Kaya lang hindi kasi pinabuksan. Oo, kasi yung Yung switching, canvassing. sinasabi, kung pabubuksan. Oo. Kung pabubuksan. At mananatili yung lamang ni Pangulong Arroyo. Pero lumitaw na nga sa Electoral Tribunal na lamang nga siya kay Fernando Poe Jr. So hindi na Kahit- binuksan yun. Yes, oo. Tsaka yung mga in-video ng may daladalang ballot box, Ganun talaga. talagang doon dadalhin yun Oo. Ngayon, yung laman nun, ewan natin, di ba? Yun yung problema. Kasi kung papalitan mo yung switch, yung pag-switch ng ERs, ang dala mo dapat ER. Hindi ballot box. Hindi, pero yung itong investigasyon na gagawin ng COMELEC, saan patungo to? Diba? Ano to? Magkakaso lang sila ng mga election May offenses? proposal nga, magre-recount daw ang DOJ tsaka Comelec. 2004 election. Hindi ganun na sistema natin Gastos lang yun. Ituon natin sa ibang yung ating... Resources. Oo. Oo. Katulad to, sa panahon ng bagyo at pagbaha, mga tao kanya-kanyang likas na mga mamahalagang kagamitan, gamit sa bahay, damit, pagkain, yan ang madalas na nasa listahan natin. Pero ibahin nyo, ang batang babaeng ito mula sa Malinaw, Albay. Siya si Janela Lelis. Nasa kasagsagan ng bagyong Juaning. Parang naiyak ako. Tanging ang watawat ng Pilipinas ang nasa isip niyang sagipin. Pinagkatiwala kasi ito ng Malinaw National High School sa kanyang kapatid nang magfiesta sila bago pa man bumagyo. Kaya naman kahit delikado, iniligtas pa rin ito ni Janela. Agad naman kumalat sa Facebook ang litrato niya habang sinasagip ang watawat. Wala nang bahay ngayon sina Janela matapos wasakin ng bagyo, pero ang watawat ng Pilipinas buo pa at malinis dahil sa kanyang katapangan. Gaya mo ng bahay sa mga makapanood niyan. Sana, Tutulungan ka. diba? Kasi yung kuya niya inutusan, inabala ka sa pagligtas ng pamilya naman. Alright. So sila, they're good kids. Sila nung kapatid niya, niligtas si family siya, ang watawat din niya Sa gitna pinataya. ng baha, ulan, Oo. kinuha Yes. mo yung Watawat? Congrats sa mga magulang, sa mga Talaga nagpalaki din. dito sa mga bata Totoo ito, din. diba? Nice one, Janela. Ayan o, tignan mo. Galing. Ayun, Ganda. nasa gitna Galing. siya ng baha. Picture, actually. Nakita mo yung baha? Nakita mo. Oo. Parang Galing. napunta sa gera eh. Nakakilabot. Yes. Parang mapapaisip ka kung gaano mo kamahal ang bayan. Dahil si Janela, alam ko kung gaano niya kamahal. At ito naman, ito na, kulang na lang, red and yellow para kulay ng watawat. Ililigtas natin yan. Luan, liligtas ka namin, Luan. Eksakto. Save me. Good morning po mga kapuso. Heto na po ang aking magang Hollywood chika. Jennifer Lopez muling magbabalik sa American Idol. Magja-judge po muli ang aktres sa hit talent show matapos magkasundo sa isang deal na nagkakahalaga ng $20 million. Tampok din ang beauty ni J-Lo sa film adaptation ng librong What to Expect When You're Expecting na inaasahan pong mapapanood sa mga sinehan sa May 2012. Kaya talaga namang todo arangkada pa rin ang career ni Bootylicious J-Lo kahit na nagkahiwalay na sila ng kanyang husband for 7 years na si Mark Anthony. Okay, para po sa maasahang pagbabalita, siyempre masaya morning gimmick. Gayong tag-ulan, meron po niyan. Tambay lang dito sa Unang Hirit! Hirit, ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinang. Masarap ang gising tuwing umaga sa Unang Hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Tempra. Walang kapalit ang tiwalang nabuo sa mahigit na 40 taon. Kaya walang kapalit ang aking tiwala sa Tempra. Wala kang kapalit. Kasama ninyo ang Unang Hirit at Tempra sa pag-iingat sa inyong kalusugan. With new Clear Men,
May lakas kang labanan ng dandruff, itch, at hair fall. Total 3 scalp defense. New Clear Men. For sore throat, doctor recommended Bactidol can work wonders. Gargling twice a day will help kill the bacteria causing sore throat, soothe the pain, and protect the throat. That's Triple Care Solution by Bactidol. Winner ka, Kapuso! Dahil almost 10 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Sali na sa Swerteng-Swerte sa 7. Win mo, Kapuso! Kaya isling mo, ipap mo, iswing mo, at pwede kang manalo ng libo-libo. 3 exciting games ang lalaruin ng game na game nating Kapuso Pairs